Bago mo simulan ang anumang gawain ngayong umaga, huminto ka muna sandali. Damhin mo ang katahimikan. Ito ang oras na hindi lang basta simula ng araw. Ito ang pagkakataong maranasan mo ang yakap ng Diyos, ang kanyang proteksyon, at ang kapangyarihang nanggagaling sa kanyang salita. Sinasabi sa awit 91:1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ang bawat salita sa banal na aklat na ito ay paalala na hindi ka nag-iisa. May Diyos na nagmamasid, nagmamalasakit at handang magtanggol sa iyo sa bawat laban ng buhay. Kaya ngayon, hayaan mong samahan kita. Tahakin natin ang panalangin na magbibigay liwanag, lakas at katiyakan na sa bawat hakbang mo ngayong araw may Diyos na kasama mo. Kapag gumigising tayo sa umaga, may kakaibang katahimikan na parang inaanyayahan tayong makinig. Parang sinasabi ng Diyos, "Anak, narito ako, makinig ka." Sa gitna ng katahimikan ng umaga, doon siya madalas bumubulong ng kanyang direksyon, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang mga pangako. At ngayong sandali, ito ang paanyaya niya sa iyo. Lumapit ka, magtiwala ka, at hayaan mong ang salita ko ang magsalita sa puso mo. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Hindi rin aksidente na ang Salmo 91 ang ating panalangin ngayong araw. Ito ay proteksyon, ito ay pangako, ito ay kapangyarihan na bumabalot sa iyo bago ka pa lumabas ng bahay. Ang bawat salita nito ay espada sa gitna ng labanan, payong sa gitna ng ulan, ilaw sa gitna ng dilim. At sa panahong ito ng panalangin, makakaranas ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo at proteksyon na hindi kayang talunin ng anumang pagsubok. Ngayon, hayaan mong ang puso mo'y maging bukas. Sabihin mo sa Diyos sa sarili mong tahimik na paraan, "Panginoon, kausapin mo ako ngayon, sapagkat sa susunod na sandali tayo'y lalapit sa presensya niya." Sa panalangin magbibigay saysay, lakas at katiyakan sa araw na ito. Isulat sa comments, "Ako'y nananalig sa proteksyon ng Diyos." At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong sabay na manalangin. Pikit mo muna ang iyong mga mata. Damhin mo ang hangin ng umagang ito, tahimik, banayad at puno ng presensya ng Diyos. Sa ganitong mga sandali, dumarating ang Espiritu ng Panginoon, hindi sa sigawan, hindi sa kaguluhan, kundi sa banayad na tinig na bumubulong sa puso mong pagod, sa isip mong puno ng tanong, at sa kaluluwang uhaw sa kapayapaan. Dakilang Diyos, sa simula ng araw na ito kami lumalapit sa iyo. Sa iyo lamang kami kumakapit. Sa iyo kami umaasa, O Diyos na tapat magpakailanman. Puspusin mo kami ngayon ng iyong presensya. Palambutin mo ang aming mga puso at buksan mo ang aming mga espiritu upang marinig ang iyong tinig. Pawiin mo ang pagod at takot na bumabalot sa amin. Ibalot mo kami sa iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hindi namin kayang harapin ang araw na ito sa sarili naming lakas. Kailangan ka namin, Panginoon. Hinihiling namin ngayon ang iyong banal na proteksyon. Ayon sa Salmo 91, kami ay nananahan sa iyong lilim, sa iyong kabanal-banalang presensya. Nais naming itago ang aming mga puso sa iyong kaligtasan. Kami po ay nagtitiwala sa iyong mga salita na ang sinumang nananahan sa iyo ay hindi kailanman pababayaan. Ipinahahayag namin ngayon, O Diyos, na ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Sa iyo kami sumisilong, sa iyo kami humahanap ng direksyon, ng liwanag, ng katotohanan. Salamat sa salmong ito dahil ito ay paalala na hindi man namin nakikita, pero gumagawa ka ng paraan sa mga lugar na hindi pa namin naaabot. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pamilya. Ingatan mo sila saan man sila naroroon ngayon. Balutin mo sila ng iyong banal na dugo. Takpan mo ng iyong mga pakpak ang bawat tahanan, bawat anak, bawat magulang. Walang masama ang makalalapit sa kanila. Walang sakuna ang makapipinsala sa kanila.
Ipinahahayag namin ang iyong kapangyarihan sa loob ng aming mga bahay na ito'y magiging tahanan ng pagsamba, tahanan ng kaligtasan, tahanan ng liwanag. Ama, inaamin namin na maraming beses kaming natakot, nagduda at napagod. Pero ngayong umaga, sa iyong presensya kami ay nagpapahinga. Tinatanggap namin ang iyong kapatawaran. Linisin mo kami, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng galit, hinanakit, inggit at yabang sa aming mga puso. Gusto naming lumapit sa iyo ng may dalisay na puso dahil alam naming doon ka nalulugod. Inaabot din namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang mga lihim naming kahilingan, ang mga panalangin naming matagal nang itinatago. Panginoon, hawakan mo ang aming mga plano, iayos mo ang aming mga landas. Alam naming ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng tunay na tagumpay, hindi ayon sa aming kagustuhan, kundi ayon sa iyong plano na laging mas mainam, mas mataas at mas makapangyarihan. O Diyos, patuloy mo kaming turuan na magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan. Patuloy mo kaming hawakan kahit hindi namin nararamdaman. Turuan mo kaming maniwala na ikaw ay laging gumagawa kahit parang tahimik ka, sapagkat alam namin ayon sa iyong salita na ikaw ay Diyos na hindi natutulog at ang iyong mga mata ay laging nakatingin sa amin. Panginoon, pinapawi mo ang aming mga takot. Pinapalitan mo ng kapanatagan ang aming kaba. Pinapalitan mo ng pananampalataya ang aming alinlangan. Dahil ngayon, pinipili naming manampalataya. Pinipili naming humawak sa iyong mga pangako. Pinipili naming ipagkatiwala ang buong araw na ito sa iyo. Sinabi mo sa Salmo 91:11, sapagkat siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. O Diyos, ipadala mo ang iyong mga anghel sa aming paligid. Sa daan na aming tatahakin, sa trabaho, sa paaralan, sa bawat biyahe, sa bawat lugar na pupuntahan namin, gusto naming malaman at maramdaman na kami binabantayan ng langit. Ama, itinataas namin ang aming mga mahal sa buhay na may sakit. Hinahawakan mo sila ngayon. Inaabot mo sila ng iyong kagalingan. Wala pong sakit na hindi mo kayang pagalingin. Wala pong karamdaman na hindi kayang hawakan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang kagalingan. Tinatanggap namin ang bagong lakas. Tinatanggap namin ang kalusugan at ipinahahayag namin kami ay buo, malusog at malakas dahil ang Diyos na nagpapagaling ay kumikilos ngayon. Itinataas din namin, Panginoon, ang mga puso na nalulungkot, na naguguluhan, na hindi alam kung saan pupunta. Gabayan mo sila, ipadama mo sa kanila na hindi pa huli ang lahat, na may bagong pag-asa, may bagong simula, at may liwanag sa dulo ng bawat gabi. Ikaw ang Diyos na hindi nagsasara ng pinto, kundi nagbubukas ng mga bago. Kaya sa umagang ito binubuksan namin ang aming mga puso. Sabay naming sinasabi, Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming gabay. Turuan mo kaming lumakad sa iyong liwanag. Turuan mo kaming sumunod kahit mahirap, kahit hindi malinaw ang daan. Bigyan mo kami ng pusong tapat at mata na laging nakatingin sa iyo. Bigyan mo kami ng katahimikan sa gitna ng ingay, katahimikang nagmumula lamang sa iyo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, sa biyaya mo, sa panibagong buhay na ipinagkakaloob mo sa amin bawat umaga. Alam naming hindi ito basta-basta. Ito ay regalo, kaya ginagamit namin ang bawat hininga para sambahin ka, para purihin ka, at para pasalamatan ka. Ikaw ang simula at wakas. Ikaw ang Alpha at Omega. Wala nang iba, wala nang hihigit sa iyo. Ngayong araw na ito, ipinapahayag naming kami ay ligtas, kami ay payapa, kami ay puno ng pananampalataya. Hindi dahil malakas kami, kundi dahil ikaw ang aming Diyos. Sa iyo kami magtitiwala, sa iyo kami lalakad, sa iyo kami aasa. At sa paglalakad naming ito, hayaan mo kaming maging liwanag din sa iba. Gamitin mo kami bilang daluyan ng pag-ibig mo.
na sa bawat taong aming makasalubong, madama nila na may Diyos na nagmamahal, may Diyos na nagpapatawad, at may Diyos na laging naroon, handa, tapat, at maawain. Salamat sa panalangin na ito, O Diyos. Salamat sa pagyakap mo. Salamat sa pagprotekta mo. Tinatanggap namin ito lahat, buong puso, buong pananampalataya, buong pananalig, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung naramdaman mo ang kapayapaan, itype mo sa comments, "Salamat Panginoon sa proteksyon mo araw-araw." Sabihin mo rin kung sino ang nais mong ipagdasal. Ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at kaibigan. Baka ito ang mismong panalangin na matagal na nilang hinihintay. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw nating sabay na maranasan ang salita at presensya ng Diyos. Nang matapos natin ang panalangin, naramdaman mo ba ang katahimikan na tila bumalot sa iyong buong pagkatao? Hindi ba't parang may yakap na hindi mo nakikita pero damang-dama mo sa loob mo? Iyan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito'y hindi lamang binibigkas, ito'y isinusulat sa puso. At ngayon, gusto kong dalhin ka sa isang kwento. Isang tunay na pangyayari sa kasulatan na hanggang ngayon patuloy na nagbibigay pag-asa at katatagan sa lahat ng tumatawag sa Diyos bilang kanilang kanlungan. Isang araw, sa panahon ng matinding panganib at kaguluhan, may isang lalaking buong-buo ang tiwala sa Diyos. Ang pangalan niya ay Daniel. Isa siyang banyagang alipin sa isang lugar na malayo sa kanyang bayan. Pero kahit anong mangyari, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Hindi siya natakot na manalangin kahit na ipinagbawal ito ng hari. Araw-araw, 3 beses siyang lumuluhod at humaharap sa bukas na bintana, nananalangin sa Diyos ng langit. Sa panahon ngayon, parang si Daniel ang bawat isa sa atin. Sa gitna ng ingay ng mundo, sa dami ng tukso, pangamba at pagsubok, minsan parang mahirap manalangin. Parang delikado na maging tapat sa Diyos, parang nakakatakot na magtiwala ng lubos. Pero ano ang nangyari kay Daniel? Alam mo na dinala siya sa hukay ng mga leon, isang gabi na walang kasiguraduhan. Pero sa mismong oras ng panganib, hindi siya iniwan ng Diyos. Ang sabi sa Daniel 6:22, "Isinara ng aking Diyos ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan." Napakalinaw ng mensahe, kapag ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos, walang makakagalaw sa iyo. Kahit anong kaguluhan, kahit anong panganib, hindi ito makakapasok sa loob ng proteksyong mula sa langit. Ang Salmo 91 ay ganito rin, isang paalala na ang sinumang mananahan sa presensya ng kataas-taasan ay hindi mapapahamak. Isipin mo ang gabi ni Daniel sa loob ng kuweba, madilim, tahimik. Walang makakasiguro kung kailan gagalaw ang leon, pero sa puso niya may kapayapaan dahil kilala niya ang Diyos. Alam niyang siya ang tagapagligtas, ang tagapagtanggol at ang tanging makapagliligtas sa kanya sa gitna ng panganib. Gusto mo bang maranasan ang ganong uri ng kapayapaan? Yung kahit may problema, alam mong may Diyos na hindi natutulog? Yung kahit walang sagot pa sa panalangin mo, may kapanatagan ka dahil kilala mo kung sino ang kinakausap mo. Iyan ang kapangyarihan ng relasyon, hindi relihiyon. At iyan ang inaanyayahan ng Diyos sa atin araw-araw, hindi lang basta dasal, kundi pakikipag-ugnayan. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo ay parang ikaw si Daniel, na parang nag-iisa ka sa pananalig mo, na parang wala kang kakampi, pero pinipili mong lumuhod at manalangin pa rin. Huwag kang bibitiw. Ang bawat panalangin ay naririnig. Ang bawat luha ay kinokolekta. Ang bawat paniniwala ay tinatanggap sa langit bilang mabangong handog. Sabi sa awit 91:15, "Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasaka niya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya." Napakalinaw. Ang Diyos ay hindi tahimik kapag tayo'y tumatawag. Sumusagot siya, kumakalinga siya. Hindi siya natutuwa sa paghihirap natin, pero ginagamit niya ang mga ito para ipakita kung gaano siya kadakila, gaano siya katapat, at gaano siya kalapit sa mga taong
nagtitiwala sa Kanya. Tulad ni Daniel, ang buhay natin ay puno rin ng mga leon, mga pagsubok na parang gustong lamunin ang ating pananampalataya. May mga gabi na hindi tayo makatulog sa kakaisip. May mga balitang nagpapabagsak ng loob. May mga pagkakataong parang wala ng pag-asa. Pero tulad ni Daniel, maaari rin tayong pumili na maniwala. Kahit sa gitna ng kadiliman, maaaring manalig. Dahil alam nating ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya. Marahil ngayon ay may pinagdadaanan kang malalim. Marahil may panalangin kang paulit-ulit mong dinadala sa Diyos. Gusto mong sumagot siya. Gusto mong kumilos siya ngayon na. Pero alam mo, ang hindi niya agad pagsagot ay hindi nangangahulugang hindi siya gumagawa. Minsan, ang katahimikan ng Diyos ay parte ng kanyang plano. At habang tahimik siya, tinuturuan niya tayong magtiwala. Hindi natin kailangang maintindihan lahat ng bagay. Ang kailangan lang natin ay hawakan ang katotohanan na kahit hindi natin alam ang bukas, kilala natin kung sino ang may hawak nito. Siya ang Diyos ng langit at lupa. Siya ang Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos mo rin. Kaya sa bawat paggising mo sa umaga, gawin mong panalangin ang Salmo 91. Hindi lang ito para sa proteksyon, kundi para sa pagpapatibay ng iyong loob. Kapag binibigkas mo ito araw-araw, para mo na ring sinasabing, Diyos ko, Ikaw ang aking kanlungan. Kahit ano pa ang mangyari sa labas, alam kong ligtas ako sa loob ng iyong presensya. At alam mo, may mga tao ngayon sa paligid mo na naghahanap ng pag-asa, naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng proteksyon, pero hindi alam kung saan ito matatagpuan. Ikaw ang maging Daniel sa buhay nila. Ibahagi mo ang salita. Ikwento mo ang kabutihan ng Diyos. Ipakita mo na kahit sa gitna ng panganib, may Diyos na gumagawa ng milagro. Marami sa ating mga kapatid sa pananampalataya ang tumatawid ngayon sa matitinding bagyo ng buhay, sa karamdaman, sa problema sa pamilya, sa kakulangan, sa pagkabigo. Ngunit katulad ng ating pinag-usapan, hindi tayo iniiwan ng Diyos sa gitna ng kuweba. Hindi niya tayo ibinababa sa hukay para pabayaan. Ibinababa niya tayo roon para ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Para sa huli, masasabi nating, hindi ako iniligtas ng mundo, kundi ng Diyos na buhay. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, handa ka bang magtiwala ulit? Kahit hindi mo nakikita ang sagot, kahit parang hindi mo ramdam, handa ka bang maging tulad ni Daniel, tapat, matatag, at buong-buo ang pananalig sa Diyos? Kung oo ang sagot mo, hayaan mong gawin natin ito ng sabay-sabay. Umaga pa lang, ngunit sa pamamagitan ng panalangin, ng salita at ng pananampalataya na ibigay na natin ang direksyon sa buong araw, hindi sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa plano natin, kundi sa plano niya. Isulat sa comments, katulad ni Daniel, magtitiwala ako sa Diyos. Maaari mo ring banggitin ang isang dasal mo sa Kanya ngayong araw, pangalan ng isang mahal mo sa buhay, isang hiling sa puso mo, o simpleng pasasalamat. Iparamdam natin sa bawat isa na hindi tayo nag-iisa sa pananalig. Mag-subscribe ka rin para araw-araw tayong sama-samang lumalapit sa salita ng Diyos. Sa susunod, mas malalim pa nating tutuklasin kung paano binabago ng Diyos ang mga puso sa pamamagitan ng kanyang pangako. Narito ang karugtong ng ating paglalakbay. Hindi natin hihinto sapagkat ang Diyos ay may susunod pang himala at pangako sa iyo. Bawat araw ng iyong buhay ay may pag-asa. At ngayong sandali, gusto kong hatid sa iyo ang mas malalim na pag-unawa. Ang kapangyarihan ng pangako ng Diyos na hindi lamang basta salita, kundi buhay, aksyon, direksyon. Tandaan mo ang Salmo 91:2. Sasabihin ko sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at ang aking kublihan, ang aking Diyos, sa Kanya ako sumampalataya. Sa salita na ito, nandoon ang tiyaga, ang pagtitiwala, ang desisyong hindi bumalik. At ngayon, halina't samahan mo ako sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at proteksyon. Isipin mo ang isang umaga na may pag-asa.
Pumapasok ka sa bagong araw na alam mong may kumakalinga sa iyo, hindi dahil ikaw ay malakas, kundi dahil ang Diyos ang lakas mo. Ang panalangin sa umaga, ang direksyon ng Diyos, ang pangako ng Diyos na hindi magwawakas, ito ang mga susi na ibinibigay sa atin upang lumakad ng may tiwala. Hindi ito basta magandang hangarin lamang, ito ay praktikal, ito ay nagliligtas, nagbibigay lakas, at nagdadala ng pangako sa bawat hakbang. Kapag ginamit mo ang iyong bibig at puso upang sabihing, Panginoon, ako'y umaasa sa iyo. Patunayan mo ang iyong pangako sa araw na ito, nagbubukas ka ng pinto sa panginginig ng banal na presensya niya. At hindi ito natatapos sa salita lang. Bawat paghinga mo ngayon ay dapat may daglat ng Diyos ko, tungkulin ko ang manampalataya sa iyo. Hindi mo kailangan na makita agad ang resulta. Ang kailangan mo lang ay makipaglakad sa Kanya. At habang lumalakad ka, habang nakahawak ka sa Kaniyang bandang kamay, mas mararamdaman mo ang kapayapaan na hindi mo naranasan kailanman. Maraming pagkakataon na tumitig tayo sa problema, tumingin tayo sa unos, tumalikod tayo sa pangako dahil parang tahimik ang Diyos. Ngunit ang katahimikan niya ay hindi kawalan. Ang katahimikan niya ay paghahanda. At sa paghahanda na iyon, siya ang nagbibigay lakas mo. Siya ang gumagawa ng paraan kahit hindi mo ito nakikita. Tulad ng Salmo 91:5 na nagsasabing, sa kaniyang mga pakpak ay ikaw ay magtatago, ilalim ng kaniyang mga balahibo ay ikaw ay lulugod. Kaniyang katotohanan ay magiging kalasag at baluti mo. Sa larawan na iyon, pakpak, balahibo, kalasag, naroon ang tibay, proteksyon, katiyakan, at ito'y para sa iyo. Ngayon, tuklasin mo kung paano mo maisasabuhay ang pangako. Paano mo sisimulan araw-araw ang pagbanggit ng Salmo 91? Paano mo paigtingin ang panalangin sa umaga bilang unang salita sa bibig mo, hindi bilang huling pag-asang inaalala sa gabi? Paano mo paiigtingin ang direksyon ng Diyos sa buhay mo, hindi bilang ideya lamang kundi bilang desisyon? Ngayoy sundan ko ang kanyang tinig, susunod ako sa kanyang patnubay. At higit sa lahat, paano mo papalaguin ang iyong pagtitiwala na hindi tungkulin mong pamahalaan ang lahat, kundi tungkulin mong maniwala na pamahalaan niya ang lahat? Marahil sa ngayon ay may naririnig ka sa puso mo, ang tinig na nagsasabi, hindi ka na pwedeng bumalik sa dating pananampalataya lang. Ngayon, ang araw ng aksyon, ang araw ng desisyon. At gusto kong sabihin sa iyo, bawat tao na tumapak sa ganitong hakbang ay nagiging instrumento ng Diyos. Hindi lang ikaw ang maaalagaan, kundi ikaw ang magiging ilaw sa iba. Ipagdamdam mo ang kapayapaan na dumarating. Ibahagi mo ang katiyakan na nagmumula sa loob. Ipakita mo sa iba na ang pangako ng Diyos ay totoong makapangyarihan at hindi ito selective para rin sa iyo. Kaya ipanalangin mong muli sa sarili mo ngayon, Panginoon, ako'y handa. Patnubayan mo ako ngayong araw. Yakapin mo ako sa iyong mga pakpak. Palakasin mo ang aking loob. Alam mo, ang Diyos ay hindi nahuhuli. Siya ay laging nasa unahan, naghihintay ka man o hindi. At kapag pinili mong sumunod, mararanasan mong ang iyong proteksyon ay mas malalim kaysa sa nakikita ng mata. Masdan mo sa paligid, sa trabaho, sa tahanan, sa paglakad mo sa kalsada, may espiritual na presensya na tumatawid kasama mo. Hindi ka nag-iisa. At habang dumarami ang taong nakakamising ng ganoong katiyakan, ikaw ang inaanyayahang maging himala sa buhay nila. Gamitin mo ang bawat salitang Panginoon, turuan mo ako, at Panginoon, protektahan mo ako bilang tulay na nag-uugnay sa iyo at sa kaniyang kapangyarihan. Ngayon, nais kong ikaw ay huminga ng malalim, huminga ka ng pag-asa at sabihing, ako ay mananahan sa ilalim ng kanyang lilim, ako ay ligtas sa ilalim ng kanyang proteksyon. At sa sandaling iyon, hayaan mong magsimula ang araw mo sa gilid ng himala. Ang tanong ngayon ay, handa ka bang ibigay ang buong araw mo sa Kanya? Handang sundan ang Kanyang tinig? Handa kang tumayo bilang anak ng Diyos na may katiyakan?
I-type sa comments ang walang katumbas ang pangako niya sa proteksyon. Banggitin mo rin ang pangalan ng isang taong nais mong pag-alayan ng panalangin ngayon. Mag-subscribe ka rin para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi ng ating panalangin at direksyon mula sa Panginoon. Ngayong araw, ito ang sandali ng pagpahayag, hindi lang basta panalangin, kundi isang deklarasyon. Ako'y isinusugo ng Diyos sa liwanag, hindi sa dilim. Ang bawat hininga mo ngayon ay may kahulugan. Ang bawat tugon mo ay may epekto. At sa ilalim ng dakilang pangako ng Salmo 91, ikaw ay hindi lang ligtas. Ikaw ay pinagpala, tinipigan, at ginawang ilaw sa kadiliman. Marahil maraming beses kang naglakad na may kaba, may alinlangan, na parang tinatanong sa sarili, sapat ba ang lakas ko? Malakas ba ang panalangin ko? Ngunit ngayon, huwag mong sukatin ang iyong sarili ayon sa iyong nararamdaman. Susukatin mo ang Panginoon ayon sa kanyang katapatan. At alam mong nasa iyo na ang kanyang katapatan dahil siya ang Diyos na hindi bumibitiw. Kapag sinabi mong, Panginoon, ako ay naninahan sa ilalim ng iyong lilim. Ako ay nagtiwala sa iyong pangalan. Hindi ito basta salita. Ito ay pinto ng bagong katotohanan. At sa bawat pintang iyong binubuksan, may biyayang sumusunod, kalakasan para sa mahina, liwanag para sa naglalakad sa kadiliman, direksyon para sa naliligaw. Ang araw na ito, ang buong araw mo, ay naging entablado ng kapangyarihang ito. Dahil hindi mo basta ginagamit ang iyong panalangin, ginagamit ka ng Diyos para maging daluyan ng tahanan ng kanyang kapayapaan. Ikaw ay itinalaga na maging saksi, hindi para sa sarili mo lang, kundi para sa lahat. Kapag ang proteksyon ng Diyos ay dumating sa isang buhay, hindi ito nananatiling lihim. Ang liwanag ay napupuspos, lumalangoy, lumalagpas sa pintuan ng iyong tahanan, at dumadampi sa bawat taong nakakasalubong mo. Kaya't isipin mo, sa bawat lugar na tatahakin mo, sa trabaho, sa tahanan, sa komunidad, dala mo ang presensya ng Diyos. At ang presensyang ito ay hindi basta pakiramdam lang. Ito ay kapangyarihang nagliligtas, nagbabago at nagpapalaya. Tayo ay hindi tumatayo sa sarili nating lakas. Ang Diyos ang ating sandigan. At sa bawat hamon na darating pa, kahit ang mga hindi mo inaasahan, maaari kang manahan ng may katiyakan. Sabi sa Salmo 91:9-10, sapagkat ikaw ay nagsasabi, ang Panginoon ay ang aking kanlungan at ang kataas-taasan ang aking panuluyan. Hindi ka manakop ng masama at ang salot ay hindi lalapit sa iyong kublihan. Ang pangakong iyon ay tunay, inilaan para sa iyo, aking kapatid. Hindi para sa ibang tao lang, kundi para sa iyo mismo. Ngayon, hilingin mo sa sarili mo, Panginoon, tulungan mo akong tumindig sa iyong pangako araw-araw. Tulungan mo akong yakapin ang iyong proteksyon at sundin ang iyong direksyon. Sapagkat ang direksyon ng Diyos ay hindi laging madaling landas, minsan ay medyo matarik, minsan may ulap, ngunit sa paglalakad mo kasama siya, ang bawat hakbang mo ay may patutunguhan. At ang proteksyon niya ay hindi nakadepende sa mga kondisyon dahil siya ang Diyos na hindi nasusukat ng sitwasyon. Sa halip, nasusukat ng kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig niya ay mas malaki kaysa sa anumang suliranin. Habang lumalapit tayo sa pagtatapos ng ating pagninilay, isipin mo ang mga susunod na araw. Hindi lang bilang araw lamang, bilang bagong pagkakataon, bagong simula, bagong kabanata ng buhay mo. Sa bawat oras na unang batiin mo ang umaga sa panalangin ng umaga, sa tuwing sasabihin mo ang Salmo 91 bilang proteksyon at direksyon, tataas ang kumpiyansa mo. Ikaw ay hindi na lamang tagasunod, ikaw ay tagapagkanlungan. Hindi na lamang tagaligtas ng sarili mo, ikaw ay daluyan ng kapayapaan, daluyan ng biyaya. Isipin mo ang taong matagal nang naghihintay ng sagot, naghihintay ng tanda, na hindi alam kung talagang may Diyos na nakikinig. Ngayon, ikaw ang sagot.
ang paraan para maabot nila ang Diyos. At ang Diyos na ikaw ay natuklasan na ang presensya niya ay hindi malayo, dumaraan at dumaraan sa pamamagitan mo. Ibigay mo ang iyong sariling oo sa kanyang tinig. Panginoon, ako'y narito. Gamitin mo ako. Palaganapin mo ang iyong pangalan sa buhay ko. Ang panalangin, ang direksyon, ang pangako ng Diyos, lahat yon ay nagiging isang buhay. At ang buhay na yon ay hindi natatapos sa sandaling ito. Ito ay magtatagal, magpapatuloy at lalago. At sa bawat araw na lilipas, sasabihin mo sa sarili mo, hindi ako naiwan, hindi ako napabayaan, ako ay tinipigan. Dahil hindi lang basta desisyon mo iyon, desisyon ng Diyos ang kumikilos. At ang kataas-taasan ang kumikilos sa puso mo ngayon. Ngayon, hinihikayat kita, i-type sa comments ang ako'y tinipigan ng Diyos araw-araw. Ibanggit mo rin ang isang pangako ng Diyos na gusto mong makitang maisakatuparan ngayong linggo. At huwag mong kalimutan i-click ang button para sa susunod na video na lalabas sa screen. At mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss ang pagpapala ni Panginoon na darating sa araw-araw. Patuloy tayong sabay na tumindig sa proteksyon, direksyon at kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa.